Masakit malaman ng katotohanan na ang taong akala mo makakasama mo sa pagbuo ng pamilya ay siya pala ang sisira nito. Dahil sa nabunyag na lihim ay iniwan ni Hannah Hyacinth Marie ang kasintahan sa mismong araw ng kanilang kasal. At sa pagnanais ng mga magulang na makaiwas siya sa intriga, pansamantala siyang tumira sa poder ng kanyang abuelo sa Laguna. Makakabangga niya si Erickson Miguel Cervantes, the handsome, sweet and adorable gardener of her grandfather. Naharapan ang pag-ayaw sa kanya dahil sa pagiging modernang babae niya. Higit sa lahat ay dahil sa presensya ng probinsyana niyang pinsan na laging nakabuntot dito, si Jasmine. Saan ba siya lulugar ngayon? May bago na naman po tayong kwentong mapapakinggan na magbibigay saya, kilig, lungkot at inspirasyon sa ating lahat. Buhay pag-ibig na minsan akala natin bubuo sa atin. Akala natin parang fairy tale na ang mangyayari. Hindi pala. Dahil ito pala ang magdudulot ng sakit at pagkabigo. Narito ang ating unang kabanata. Inangat ni Hannah ang ulo kay Daniel na nakangiti sa kanya. I love you, babe. Alam mo ba na ako na ang pinakamasaya at maswerteng lalaki sa buong mundo? Nagagalak na ani Daniel. Nakakapit ang isang kamay nito sa baywang niya. Kasalukuyan silang nakatayo sa balcony ng bahay ng mga Mateo. She smiled at him. Umusog siya ng kaunti palayo dito upang makasagap ng hangin. Tila kasi siya'y kinakapos ng hininga. Ganito ba ang ikakasal? Inosente niyang tanong. Ginagap ni Daniel ang kamay niya at dinala sa labi. Hinila siya nito sa rattan chair pagkatapos ay kinandong. Naging sapat iyon upang magtama ang noon nito sa noon ng dalaga. Akmang hahalikan siya ni Daniel sa labi nang tumunog ang cellphone nito. Nagmamadali na dinukot ni Daniel mula sa bulsa ng pantalon ang nagriring na aparato. Excuse me, babe. Pasensya ka na ha? Saglit lang ako. Babe, pwede mo naman kausapin yan dito. Protesta ni Hannah na napilitang tumayo. Sandali lang ito, babe. Hindi ito nakinig at lumayo bahagya si Daniel. Tinapunan siya nito ng tingin at ngumiti. Isang flying kiss ang iginanti dito ng dalaga pagkatapos ay tinungo ang nakahang na flower pot ng makukulay na cosmos. Nilalaro sa palad ang matitingkad na bulaklak. Halos 10 minuto rin ang itinagal niya sa terrace upang maghintay kay Daniel. Sino yun, babe? Ang tagal mo kasing nakipag-usap. Tanong niya nang makalapit ang nobyo. Niyakap siya nito mula sa likuran at hinalikan sa batok. Napaigtad si Hannah at umikot upang harapin si Daniel. Tinaasyan niya ito ng kilay. Si Mama yun. Nagtatanong kung matutuloy ba ang honeymoon natin sa Korea pero ang sabi ko ay sa England ang gusto mo. Hindi mo man lang siya pinakuusap sa akin. Himig ng pagtatampo niya. Heto namang babe ko. Nagtatampo agad. Makakachismisan mo rin ng mas matagal ang magiging biyanan mo kapag nakasal na tayo. Pilit siya nitong kinukumbinsi. Akala ko kasi nagkausap na kayo kahapon. Hindi ko nabanggit na nagbago ang plano para sa honeymoon. Binitiwan siya ni Daniel at inakbayan. Sabay silang naglakad patungo sa loob ng bahay. Saka, kilala mo naman si Mama, di ba? Paulit-ulit mong sasagutin ang itinatanong pabalik-balik pa rin sa katanungan. Muling paliwanag ni Daniel. Nakauunawang tumangos na lamang si Hannah. I see. At hindi na muling umimik. Buo ang tiwala niya sa magiging kabiyak. Hating gabi na magpaalam si Daniel sa pamilya ni Hannah. Kanina pa napapansin ni Hyacinth ang hindi mapakaling fiancé. Pumaling ito sa kanya. Kailangan ko nang umalis, babe. Pamamaalam nito. Ihahatid na kita sa labas. Hinatid nga niya ito at tinintay hanggang sa makaangkas sa kotse. Idinokwang ni Daniel ang ulo sa bintana para halikan siya sa labi. Ngunit hindi niya maipaliwanag kung bahagi pa ba ng kaba niya ang nararamdaman na kakaiba kay Daniel. Biglang natanggal ang sigla nito kanina. Mag-iingat ka sa pagmamaneho. Pilit siyang ngumiti kasabay ng pagkaway sa papalayong sasakyan. Bumalik si Hannah sa balkonahe at sandaling tumambay doon ng mahagip ng mga mata ang cellphone ni Daniel na nakapatong sa hanging table. Dali-dali niya itong dinampot at patakbong lumabas ng gate. Nagbabaka sakali siyang balikan yon ng nobyo, ngunit
Dismayado siyang pumasok muli nang walang Daniel na bumalik. Ayaw siyang dalawin ng antok. Excitement ang pumuno sa dibdib niya. Mula sa pagkakadaba sa ibabaw ng kama ay bumangon si Hana at kinuha sa ibabaw ng tukador ang cellphone ni Daniel. Isa pa yun sa gumagambala sa kanya. Umupo siya sa bar stool at pumihit paharap sa salamin. Sinubukan niyang i-switch on ang cellphone pero bumungad naman sa kanya ang drawer unlock pattern. Bigo siya sa pagsubok ng iba't ibang patterns para mabuksan yon dahilan para wala ni isang tumugma. Hindi nakatitiyak si Hana sa ginagawa subalit may nagtutulak sa kanyang ituloy yun. That's a way of cheating, Hyacinth, she mumbled to herself. Inilapag niya ito sa tukador nang makaramdam ng kaunting panggambala ng konsensya pero dinampot din agad. Naisip niyang tanggalin ang SIM card nito at ilipat sa cellphone niya. Huminga siya ng malalim at nagpasalamat ng walang password ang SIM card. Inuna niyang halongkatin ang inbox. Kabado siya. Kinuha niyang muli ang cellphone at tinanggal ang SD card. Hindi naniniwala sa nabasang text messages hanggang sa tumambad sa kanya ang kanyang hinahanap. Sino sila? Pipinyang tanong sa isip. Tila siya'y dinikdik ng pinong-pino nang makita ang larawan ng isang buong pamilya. Ang batang babae na kalong ni Daniel at ang babaeng nakunan ng patagilid dahil nakahalik ito sa pisngi ni Daniel. At ang nobyo niya na napakalawak ng ngiti. Then, she realized that Daniel is liable with somebody else. At yun ang katotohanan kay hirap at kay sakit tanggapin nang wala siyang kaalam-alam. Dahil ang tanging pinanghahawakan niya ay ang pagmamahal niya dito. Hindi siya kailanman nagkaroon ng hinala. Natutop niya ang bibig upang pigilin ang paglabas ng kanyang boses. Bakit mo nagawa ito sa akin, Daniel? Bakit? Umiiyak niyang kausap sa sarili. Nanlumo siyang tumayo hanggang sa kusang nalaglag sa gilid ng kama at napayakap sa mga tuhod. Kinabukasan ay nagsuot siya ng itim na sunglasses upang itago ang pamamaga ng mga mata. Magdamag siyang umiyak, ni hindi na niya nagawang umidlip dahil sa natuklasan. Ready? Malumanay na tanong ni Spencer na nakapamulsa sa bukana ng bukas na pintuan ng silid ni Hana. Mula sa pagkakayo ko ay nagangat siya ng muka. Kanina ka pa dyan, kuya? Nabigla niyang sagot. Kararating ko lang. Anyway, sa kotse ko na kayo sumakay ni na mommy at dad. Ihahatid ko kayo sa Villa Socorro. Presenta niya rito. She sighed and smiled bitterly. Thank you. Matipid siyang ngumiti. Nakapamulsa pa rin ito nang pumasok. Kinuha ang espayong malapit sa glass window sa kakampanteng sumandal doon habang pinagmamasdan ang nag-iimpaking kapatid. Sigurado ka na ba talaga? May pagdududa sa tono ni Spencer. Tumigil sa pagsisilid ng personal material si Hana at hinarap ang kapatid. Sa lahat ng mga kapatid niya, kay Spencer siya nag-o-open ng problema. Bukod sa ito ang panganay nila, parang mami niya ito kung umasta at mag-alala sa kanya. Minsan tuloy, hindi niya maiwasan ang pagdudahan ng kasarian nito. Bakit? Di mo na lang ako suportahan. She tried not to cry yet she promised not to be look pitiful in front of her family. Pero sadyang, hindi niya mapigilan ang mga luha na maglandas. Baka sakaling gumaan muli ang pakiramdam niya ngayon kapag nailabas niya ang hapdi at sakit na sumanib sa dibdib niya. She wanted an arms to lean on, a person who could embrace her tightly and a lips which could dry her tears. Pero wala na yun. Naglaho na ang taong nagmamay-ari na yun. Ang taong minahal niya sa loob ng 7 taon. Si Daniel. Hindi na niya namalayan ang paglapit ni Spencer. Everything has its own reasons and every mistake has its own lessons. Igigiya ka ng pagkakamaling yun sa taong tunay na itinadhana sa'yo. Iniangat ng palad nito ang baba ng dalaga. Be brave. Alam kong makakahanap ka pa ng masigit kay Daniel. I love him so much. Hindi niya napigilang huwag ibuhos ng tuluyan ng luha sa harap ni Spencer. I know. Dinala nito ang likod ng hintuturo sa pisngi ng dalaga at pinunas ang butil ng luha sa dumaloy doon. But he betrayed and lied to you. Hindi man yun makagagaan sa damdamin ng kapatid pero nais ni Spencer na habang mas maaga ay matanggap ni Hyacinth na tapos na ang ugnayan nito kay Daniel. You're not getting any younger, Hannah.
Daniel isn't the right guy for you. I swear, pagsisisihan niya ang panloloko sa'yo. Tiimbagang na wika ni Spencer na halos isiksik niya ang mga katagang yun sa utak ng kapatid. You're pretty and talented. Pinagdaob nito ang palad sa diamanteng mukha ng dalaga. Isa yon sa mga asset niya. Ang unang napapansin sa kanya ng mga tao bukod sa matangos niyang ilong at mabibilog na mata. Taglay rin niya ang hubog ng katawan na kahit na sinong lalaki ay mabibighani. Ang manipis at mapupula niyang labi na tila parating nag-aanyaya ng halik. Maswerte nga raw si Daniel sa kanya. Lalo pat nakatakda na silang ikasal. Sana, pero wala nang magaganap na kasalan sa mismong araw na yon. Natitiyak niyang naghihintay na ang mga tao sa simbahan, ang pamilya ni Daniel. At si Daniel, napapikit siya habang mahigpit na yumakap kay Spencer. Doon, muling umuukil-kil sa utak niya ang natuklasang lihim ng nobyo. Kung kinumpronta niya kaya ito, pero hindi na kailangan na marinig niya mismo mula kay Daniel ang buo at mas masakit pang katotohanan. Hey! Nag-e-emote na naman kayong dalawa dyan. Naghihintay na si Dad at Mom sa labas. Wika ng bagong dating na si Adrian. Bumalik mula sa kalaliman ng pagmumuni-muni ang diwa ni Hannah. Hindi kuya, pababa na kami ni Kuya Spencer. Magalang na sagot niya na mabilis pinuna sa mga luha. Naingganyong pumasok ang huli upang makiyakap sa kanilang bunsong kapatid. Mag-iingat ka doon, okay? Nasa tinig at mga mata ni Adrian ang concern ng yapusin siya nito. Huwag mong pababayaan ang sarili mo, segunda ni Spencer. Ano ba kayo? Para naman kayong mga bata. At saka, di naman ako mag-a-abroad. Suminghot siya. Ngayon niya nadama ang pag-aalala buhat sa mga kapatid. Isinara niya ang maleta na maagap na ibinaba ni Spencer. Ako na ang magbubuhat nito pababa. Basta, iingatan mo ang sarili mo at kumain sa tamang oras. Muling sabi ni Spencer. Magbabakasyon lang ako kaya huwag ka na mag-worry. I'm sure hindi ako pababayaan ni Grandpa. Pagpapasiglan niya ng boses habang sinundan ang nagpatiunang mga binata. She wore a chevron cruise tube romper with a Stephanie Hill. Sa tangkad niyang 5'7" ay mas lalo pa siyang nagmukhang ramp model sa aura niya ngayon. Tama ang kanyang kuya Spencer. She's pretty beyond the fact that she was betrayed and fooled. Iha, hindi ka pa ba bababa? Nasa loob na ang kuya at daddy mo. Napalingon siya sa nakadungaw na ina na nasa labas ng bintanang katapat niya. Ang layo na naman ang iniisip mo, bata ka. Halika na. Muli nitong untag sa kanya. Doon pa niya napansin na sa tapat na sila ng Villa Socorro. Sige na ma'am, susunod na lang ako. Mauna ka na. O siya. Bilisan mo na lang ha at mukhang masama ang panahon ngayon dito. Pagkasabi niyon ay tumingala ito sa makulimlim na langit. Tumango lamang si Hannah at hindi na kumibo. Dinala siya ng mga paa sa malawak na hardin sa villa ng kanyang lolo pagkapasok niya sa bakal na gate na may nakasulat pa sa bold letter sa harap nito na villa. Hindi niya alintana ang mumunting patak ng ulan. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa marating ang pinagtaniman ng mga sari-saring bulaklak. Nakahilera ang mga roses, orchids, wildflowers at karamihan ay imported flowers. Napahanga siya sa kamay ng pangalaga nito at napakaganda na patubo ang mga bulaklak. Mahinhin niyang nilakad ang kinaroroonan ng iba't ibang kulay ng tulips. Iyon ang laging inaabot sa kanya ni Daniel pag nagkakaroon sila ng misunderstanding bilang peace offering. She chose to pick the yellow one nang pigilan siya ng malaking kamay. Nabitiwan niya ang hawak na tangkay at marahang lumingon. Tumayo siya mula sa pagkakayuko. At dahil sa pagyuko din ng lalaki, pulgada ang naging pagitan ng mga mukha nila. What are you looking at? Mataray na punan niya sa nakatitig na lalaki. Nakabuti ang mabilis na pag-atras niya upang maiiwas ang mukha na pulgada na lamang ang lapit sa mukha nito. Umuulan. Hindi mo ba nakikita? Hindi mo ba napapansin? Wala ka bang pakiramdam? She wrinkled her nose. Marahil ay tama ito. Wala siyang ibang nararamdaman maliban sa sakit na pumapatay sa puso niya. Kailangan mo na pumasok sa loob. Maautoridad nitong utos. Pinagmasdan niya ang lalaki nang muli itong magsalita. Hinawi niya ang nagkalat na buhok sa noo na sumasama sa ihip ng hangin.
Kung pwede lang din sana na mapawi ang nararamdaman niya ay baka nagpatangay na rin siya sa malakas na hangin, palayo sa pait na sinasapit niya. Naririnig mo ba ako? Untag nito na napakalakas ang boses. Ngunit katulad ng pagpigil niya sa sariling huwag maging emosyonal ay ganoon rin ang pag-iwas niyang magsalita. Ano ba? Magsasalita ka ba o tutunga nga na lang dyan? Umuulan na! Matagal ang pagtitig ni Hana sa lalaki. Kasabay niyon ay sinarili niya ang paglalarawan dito. Tansya niya ay nasa 6 foot and 2 inches ang taas nito. Mas matangkad ng 5 pulgada kay Daniel. Mula sa maalon nitong buhok, dumako ang pansin ni Hana sa makakapal nitong kilay. His depth and mysterious eyes with the black eyelashes, matangos ang ilong at manipis na labi. Idagdag pa ang malalapad nitong dibdib na para bang kay sarap makulong at humilig doon. Marami na siyang na-meet na artista at kilalang ramp models pero iba ang hatid na karisma ng taong nasa harapan niya ngayon. He's a perfect masterpiece of an angel, the handsome son of Zeus Apollo. Palihim na hiyaw ng utak niya. Hana! Alam kong umuulan. Ano ba ang pakailam ko sa ulan? Wala naman akong ibinilad na asin para mag-alala. Saka, sino ka para sitahin ako? Get out of my sight! Putol niya sa sasabihin nito. Idinaan pa niya sa pagsigaw at pagtataray dito upang maikubli ang pagkapahiya. Huling-huli kasi siya ng lalaki sa matagal na pagtitig dito. Naisip niyang naroon siya upang makalimutan si Daniel, hindi para humanga sa kahit na kaninong probinsyano kaya't inilayo niya ang sarili. Nakakadalawang hakbang pa lamang siya na magsalita ito. Baka magkasakit ka sa ginagawa mo. Malayo pa ang ospital at malamang na hindi ka umabot. Naglipa na naman ang mga albularyo? Pilosopong sagot niya. Hindi ka ba talaga aalis dito? Kunot ng onas, sinulyapan niya ito. Leave me alone! Naiiratan niyang pagpapalaya sa lalaki. Umiling ito ng bahagya. Hindi kita pwedeng iwan hanggang sa hindi ka pumapasok. Bahala ka na nga! Nagpatuloy si Hana patungo sa unahang bahagi ng mga pananim na tulips. Sandali! Baka masagi mo ang tinik ng mga rosas at masugatan ka. I don't need your concern. Hindi pinansin ni Hana ang nagpapaalalang lalaki. Nagpatuloy siya. Sinadya niyang ilahad ang magkabilang palad na animo binabalanse ang bawat hakbang habang nawiwiling ginagagap ang bawat mahagip na bulaklak. Nang madaanan ng makinis niyang palad ang matulis na tinik ng tangkay ng rosas ay impit siyang napadiing. Ouch! Kinuyom niya ang kanang palad na kaagad ang pagdugo. Mabilis na nasaklolohan siya ng lalaki. Sabi ko na nga ba? Hayaan mo na ako. Piniksi niya ang kamay na hawak ng binata. Akin na ang kamay mo. Sabi kong hayaan. Siya mismo humila ng kamay nito. Dinala niya ito sa bibig at sinimsipan dugo sa mismong sugat. Gustong tumanggi ni Hana pero makulit ang lalaki. Kaya hinayaan niya ito nang wala siyang magawa pa para pigilan ito. Kailangan na talaga natin pumasok para magumot na rin ang sugat mo. Mula sa pagkakayo ko sa ginagawa ng lalaki ay inangat ni Hyacinth ang mukha dito. Parang tuod si Erickson sa kinatatayuan ng magtama ang mga mata nila ng dalaga. Napakaganda nito sa personal kumpara sa mga litratong nakita niya sa family albums ni Senior Fortune. Hindi ito nakakasawang titigan. Parang nang aakit parati ang nangungusap nitong mga mata. Napakasarap yapusin ng balingkinitan nitong katawan at halikan ng malambot at mapula nitong labi. Love at first sight ba ang nadarama niya? Maliksi na ipinilig niya ang ulo upang magprotesta sa naiisip. Unang-una ay hindi katulad ni Hana ang tipo niyang babae na halos iladlad ang buong katawan. Aaminin niyang sexy nga ito pero gusto niya pa rin yung hindi pinagpipistahan ng mga kalalakihan ang naka-expose na maselang bahagi ng katawan dahil sa pananaw niya ay nakakababa yun ng delikadesa. Higit sa lahat, sino ba naman siya para patulan ni Hana? Isa lamang siyang hamak na hardinero ng pinakamayamang angkan sa Laguna. Ganyan ba talaga ang style mo sa pagtitig? Baka ngayon ka lang nakakita ng babae? Pagtatakang tanong ni Hyacinth. Seryosong nagsalita ang lalaki. Oo, ngayon lang ako nakakita ng babae na kagaya mo. Prangka niyang tugon. Nakita ni Erickson ang pamumula ng pisngi ng dalaga. Nakabaliktaran ng panloob ang panlabas. Dugtong niya.
Hindi alam ni Hana ang isasagot at sasabihin ng prangkahin siya nito. Napahiya siya sa unang pagkakataon. Ramdam niya ang pamumula at alam niyang napansin yun ng kaharap kaya iniba niya ang direksyon ng tingin. Halika na! Niyakag siya nito. Wait! Itinaas niya ang kanang palad. Pwede bang wag mo akong pangunahan sa gagawin ko? Kung gusto mong pumasok, di pumasok ka na. Itinuro niya ang pintuan sa di kalayuan. Kanina ka pa kasi ang kulit mo. Sige, maikling sagot ng binata. At bago pa man siya magmukhang tanga muli sa harapan nito ay maagap niya binuksan ang bitbit na payong upang isilong doon si Hana. Sabi mo? Huwag kang pakialaman. Sige, dahil ang totoo, wala naman talaga akong pakialam sa'yo. Ang akin lang, kanina pa naghihintay ang lolo mo. Ang tinutukoy niya ay ang mga magulang at si Senyor Porto na kanina pa nasasabik na masilayan ng apo. Noon lamang napansin ni Hana ang rumaragas ang ulan na tumutulong mula sa hawak na payong ng kasama. Bahagya siyang ngumiti. Gusto kong maligo sa ulan. Sa halip na wika niya, tinanggal mula sa balikat ang nakasukbit na shoulder bag at hinagi sa kung saang bahagi ng basang lupa. Patakbong umalis sa pagkakasilong at tila batang naghahabol sa bawat patak ng ulan. Nilinga niya ang lalaki. Iwan mo na ako dito! Sigaw niya dito nang hindi umaalis sa kinatatayuan. Go! Gusto ko mapag-isa! Pagtataboy niya. Sinundan ni Erickson ang papalayong dalaga. Nang maabutan ay mahigpit niya itong hinawakan sa palapulsuhan. Hindi maaari. Hindi simpleng ulan ito. Bagyo ito kaya huwag matigas ang ulo mo. Sinabuyan siya ni Hana ng tubig ulan imbes na pakinggan. Nabitiwan niya ito upang iiwas ang muka. Lumayo siya ng bahagya. Tuloy ay para siyang bumuhat ng 10 kilong semento sa bigat ng mga hakbang. Pakiramdam niya kasi nang magkadalaiti ang mga palad nila ni Hana ay may kung anong kuryente itong nananalaytay sa kanyang kalamnan. Tila bumulusok ang kanyang dugo papunta sa utak. Dinala ni Hana ang 2 kamay sa bibig at humiyaw kay Erickson. And one more thing. Gusto kong tawagin mo akong senyorita. Bakit? Huwag ka ng maraming tanong. Itinaas na lamang ni Erickson ang dulo ng labi at hindi na nagtanong muli. Halika na! Hinila siya nito at mahigpit na hinawakan sa kamay ngunit ang ginawa ni Hana ay hinila pabalik si Erickson. Makulit na sinabuyan niya ito ng tubig na ginantihan ng huli. Para silang mga bata nagtampisaw sa gitna ng malakas na ulan. Namiss ni Hana ang tagpong yun. Baka magkasipon ka. Kagagaling mo lang sa biyahe. Nag-aalalang anito na inilapit ang muka sa tainga ng dalaga pero hindi niya ito pinakinggan. Humalakhak ito ng mahagip ng tubig ang mukha ni Erickson. Senyorita nga ang itawag mo sa akin. Tama na, senyorita. Pigil nito sa kamay ni Hana. Nakita niya ang unti-unting pagkawala ng ngiti nito nang muli silang magkatinginan. At ang kahungkagan sa mga mata nito ang siyang nakikita ni Erickson. Hinila ni Hana ang kamay na hawak ng binata sa katila na ubusan ng lakas na unti-unti ang pagluhod sa damuhan at kasabay ng ulan ay ang nag-uunahan din niyang mga luha sa pagpatak. Kung sana, hindi niya nabisto ang pagkakaroon ng asawa ng katipan ay masaya sila ngayong dalawa. At malamang ay siya ang pinakamasayang babae sa buong mundo. Nasa eroplano na sana sila patungong Inglaterra para sa honeymoon nila. Kailangan na natin pumasok sa loob. Malumanay na pakiusap ni Erickson sa kanya na paulit-ulit lamang sa sinasabi mula kanina pa. Tinulungan siya nitong makatayo. Hindi na rin kasi nila maaaring manatili sa labas dahil lumalakas na ang ihip ng hangin. Pinangako siya nito at dinala sa kabahayan. Hindi na siya tumutol pa. Naramdaman ni Erickson ang pagkawitihan ng kamay nito sa leeg niya. Nanginginig na ito dahil sa lamig. Nag-aalalang itinakbo niya ito papasok sa kabila ng kabigatan ng dalaga. Chicken soup. Mainam yan para sa iyo ng mainitan ng sikmura mo. At ito ang gamot, pangontra sa flu. Nag-volunteer siya na ipagluto ito ng soup na sinang-ayunan na rin ng matandang lalaki. Tuloy ay papuri ang natanggap niya mula sa mga magulang ng dalaga na ikinatuwa din niya sa bandang huli. Hindi rin niya maintindihan ang sarili kung bakit niya ito inaasikaso at ang ipagkatiwala ang dalaga sa kanya ang mas nakadagdag ng kalituhan niya. Saka, akala ko ba wala kang pakialam sa akin?
Hindi nakatingin sa ahad ni Hana. Naisip kaagad ni Erickson ang idadahilan. Wala akong pagpipilian. Abala ang ilang katulong sa villa at nagpapahinga ang mga magulang mo. Naroon naman si kuya. Mabilis na iniba ni Erickson ang paksa nila. Pwede bang magsuot ka ng mas makapal na suot mo at baka... Hindi pa man natatapos ang sasabihin niya ng sunod-sunod na pumahing ang dalaga. Umugot siya ng malalim na hininga. Ano ba kasi ang naisip mo at naligo ka sa ulan? Pakialam mo ba? Magkasalubong ang kilay niya nang humarap dito. Nakatitig lang sa kanya ang lalaki. Inirapan niya ito at tumingin sa labas ng bintana kung saan tanaw niya ang nagsasayawang dahon ng punong mangga. Namayani ang mahabang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Sana, hinayaan mo ko sa ulan. Na ginawin dahil ang totoo, gusto ko na rin naman mamatay. Maglaho sa mundo para hindi ko na nararamdaman ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Basag niya sa katahimikan nila. Pinigilan niya nagbabadyang mga luha. Umikot si Erickson sa gilid ng kama at tumabi sa dalaga. Tama nga ang nahinuha niya. May pinagdadaanan nito. Kailan pa naging solusyon sa problema ang pagpapakamatay? Bumuntong hininga siya. At sa labas din ang tuon ng mga mata. Kailan nga ba? Hindi siguro alam ng dalaga ang pakiramdam ng mawala ng mahal sa buhay kaya niya ito nasasabi. Life is too short. Bakit hindi mo yun i-enjoy? Mapakla siyang ngumiti at kahit hindi man siya tumitingin dito. Batid ni Erickson na sa sulok ng mga mata niya ay nakatitig si Hana sa kanya. Ewan ba? Pero ang sarap sa pakiramdam na may isang estranghero na nagbibigay sa iyo ng halaga. Ganoon ang nasa loob-loob ni Hana ngayon habang matamang nakatitig sa katabi. Hindi pa man sila magkakilala ng lubusan ng lalaki ngunit magaan ang loob niya dito. Kumurap siya nang tumayo si Erickson. Pagpasensyahan mo na uli ako, senyorita. Maiiwan na kita. Tumalikod ito pagkasabi niyon. Hindi kumibo si Hana. Bakit ganoon ang impact sa kanya ng lalaki? Iniwan niya si Daniel dahil sa panloloko nito. Ganoon na ba kabilis sa kanya makalimot dahil sa pagpapahalaga ng taong hindi naman niya kilala? O hindi niya rin para matanggap ang katotohanang hindi na magiging kanya ang lalaking pinangarap at minahal, kaya't kahit ang estranghero ay gusto niyang paglabasan ng saloobin niya? What's your name? Nasa labas na ng pintuan si Erickson nang magsalita ang dalaga. Hindi niya ito nilingon. Erickson Cervantes. Hardinero ako ng lolo mo. Pwede mo ba akong pitasan ng tulips bukas? Pakilagay na Lin sa florera. Pagkatapos, dalhin mo na lang dito at ako na ang magdi-display nun dito sa kwarto ko. May iba ka pa bang kailangan? You can leave. Walang gana niyang tugon. Dinaganan niya ang unan at isinubsob sa ibabaw ng kutso ng ulo. Si Daniel na naman ang sumasakop sa diwa niya. Nakasabay niyon ay ang gabundok na sakit na tila ayaw siyang tandanan. Hinayaan niyang sariling malunod sa sariling mga luha hanggang sa nakatulugan na lamang niya ang pag-iisip at ang impit na pagpapalabas niya ng sakit na lumukob sa puso niya. Laman pa ng diwa niyang sana. Bukas ay wala na ang sakit. Sana, kung ganoon lamang kadali ang makalimot at kung sana, ay ganoon lamang kabilis ang proseso ng pag-move on ay baka sa tulong ni Erickson ay makayanan niyang maglaho ang lahat ng sakit na dinulot sa kanya ni Daniel. Pero, kakayanin ba ng konsensya niyang gumamit ng ibang tao para makalimot sa isa pang tao?